Good afternoon mga kaspiro. Dito po ulit tayo sa Sichulagpan. Try po natin mag-afternoon dive. So medyo matagal-tagal din, parang mga almost 1 month din na bago tayo nakapag-dive. So ito po ay madalian lang talaga. Tignan natin kung may makuha tayo kahit pang ulam. Pahibas na rin. So, kanina pa ako dito, naghintay ako mga 1 hour. Pinahina ko lang yung hugot ng hibas kasi kanina malakas. So try natin yan sa gitna ulit. Yan sa mga spot na lagi namin pinupuntahan. Okay? So yung ibang tropa ko nandoon sa ibang spot. Hindi na ako sumama sa kanila kasi maaga pa sila umalis. Kanina umaga, tulong muna tayo kay Mrs. maglinis ng bahay. So ayan, ito yung gamit ko. Ready na rin. Ayan. So nag-decide ako na magdala ko ng life can. Ayan. So try natin. Kasi minsan ay mahirap pagsabaywang yung isda. Okay, yan. Ito yung lubid ko. So try natin. Sana may mahuli. Abang-abang lang po mga kaspiro. And sa mga viewers ko, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Sige po, maya try natin kung ano yung mahuli natin. Okay, dito ay shore entry lang tayo. Plano natin doon tayo aakyat, mauuna sa taas. May kuting agos yan pero sasalubungin lang natin para mamaya habang pahina ng pahina ay pababa rin tayo ng pababa hanggang sa makarating tayo sa gitna. So gamit pa natin yung fins natin galing kay Sir Jared sa Ryan Dison, and gamit natin yung single roller na 120 cm. So nung makarating tayo dito sa spot, ito ay warm up dive natin. So mababaw lang yan, siguro mga nasa 6 meters lang, more or less. So dyan ang daming bait fish. Nung bago wala pa akong camera dito, malimit talaga tayo nakakuha ng coral trout, tapos yung mga trevally. So kasi dito talaga sila malimit. Kung napapansin nyo, maraming bait fish dyan. So hindi yan sila umaalis, dyan lang talaga sila. So isa yan sa mga hinahunting ng mga malalaking isda. So sa time na yan talagang, kung mapapansin nyo, maayos naman yung visibility. Kasi nga, yun, pahibas yung dagat. So sa area namin na to ay talagang nag-aabang kami. Yung tide yung sinecheck namin. So kapag low tide siya, so yun yung time na the best pag spear fishing sa area na to. So dito ahon tayo dahil wala naman tayo nakita. So next spot natin, bumaba lang tayo ng konti. Dito siguro mga nasa ganun lang, babaw lang, mga nasa 6 meters lang yan, more or less. Dito meron agad akong natanaw na grupo ng mga rabbit fish. Hindi naman siya kalakihan, pero goods na rin. Kaya kuha tayo ng isa dito. So ayan, tinamaan din. Itong spot na to, malimit ko rin itong puntahan. Hindi naman siya kalaliman. So marami tayong isda ang nakuha dito simula pa nung nagsimula tayong mamana. So yan yung masarap, pero masarap din makatinik. Kaya ingat-ingat talaga. Dito ay nag-decide ako na yung nakuhanan ko ng rabbit fish, pumunta ako sa may parting gitna banda. Medyo malalim yan, siguro mga nasa 15 meters or more than. Tsaka nakakapanibago kasi nga matagal-tagal tayong hindi nakapag-dive. Kaya ayan, talagang halos pigil hininga talaga.
So, sa mga Spiro na laging nagda-dive, baliwala na lang to. Pero kung medyo matagal ka lang hindi nakakapag-dive, talagang mararamdaman mo na talagang hirap ka rin. So, dito meron tayong target na isang coral trout. So, ayan. Maganda yung patama natin. So, isa rin yan sa mga ito sa isda na talagang masarap din. Tuloy mahal ito sa ibang barangay, no? Binibili yan ng mga 180 per kilo. So sa akin dito sa amin ay binibenta na namin ng 120. Sa akin 120 lang. 130. So hindi talaga siya makakagalaw dyan dahil sa pula sa ulot plus sa buntot tumagos pa yung shop. So tama. Yan, talagang hindi siya makakagalaw. Good size na rin. Next drop, yun pa rin, same spot natin kung saan ko nakuha yung coral trout. So yan, medyo may kaliman din talaga. So medyo malikot yung camera dyan dahil ang side to side yung lingon ko. Yan, and then habang pababa, hanap tayo ng magandang pwesto na madadapaan natin. So may nakita na agad tayong sweet lips dyan sa unahan, kaso lang hindi siya kalakihan. So pasensya na kasi medyo malikot talaga. So nung makakita tayo ng target, ayun, medyo hindi na malikot yung camera. So nakafocus na tayo. Yan ay isang Spanish flag. Ayun, medyo malaki-laki rin. So fatal yung tama niya. So maganda talaga pag nasintido mo, hindi ka na mahihirapan, no? Hilahin mo na lang. So kahit maliit yan, pag hindi mo na sa pole, pag pumulupot sa bato, talagang babalik at babalik ka sa ilalim para kunin mo. So dito napansin ko na medyo wala nang masyadong agos. So after na malagay ko sa buya ko yung isda na yan, nag-decide ako na pumunta na sa baba. Magpababa na kasi wala na ring agos eh. So yun talaga yung spot na hinihintay ko na maraming mahuhuli doon. Dito na tayo sa gitna. Ito na yung spot na tinitingnan ko. Actually, bago ko lang to nakita tong spot na to. So, ayan. So, medyo na-excite ako dahil ngayon ko lang nasisiran itong spot na to. Hindi ko alam na meron pa palang bahura. So, ayan. Nag-dusting tayo. So, medyo malikot dahil lingon tayo sa likod. So, maraming dalagang bukid or pusilier. So yan, meron na tayo nakitang target. So isa uli ang coral trout. Yan. Sa pool na naman. Medyo maganda yung patama natin. So, kung mayroon kayong naririnig na mga tunog, sound, yan ay araw kasi nga. Tuloy dito na ako sa kulob na room, pero kaso naririnig pa rin yung tunog. Yung tunog ng aso, at tahol ng aso at saka manok. So, yan, good size na rin. Next drop natin, dito pa rin, hindi na tayo lumayo. Dito lang tayo sa spot na to. Palipat-lipat lang. Dito mayroon tayong
nakita na isang madalas mapagkamalan na parrotfish, pero hindi siya parrotfish. Siya ay tuskfish. So masarap yan sa inihaw. Actually, mas mayroon pang malalaki dyan. So nagtry ako na makuha ko to kasi masarap talaga to sa inihaw. Nakatima ko niyan once and malasa talaga siya. So kaya kinuha natin. Ayan, hindi naman maganda yung patama na spine. And hindi po yan siya parrotfish. So malaman yan, tsaka iba yung lasa niya. Talagang malinamnam, no? Next drop ay dito pa rin, hindi tayo lumayo. Ayan. Tingin-tingin lang sa paligid kung ano yung lalapit. Yun ang ating papanain. So dyan sa unahan maraming dalagang bukid or pusilier. So akala ko dyan kasi mayroon ng malaking isda kasi medyo nagkagulo yung maliliit na isda. Ayan o, yun, gumalaw. Kala ko may lalapit na malaki. Guni-guni ko lang pala yun. Pero paglingon ko sa harap, sa taas ng konti, may malaking pusilier o dalagang bukid. Good size na rin. Kaso hindi tamaan, mas mabilis. So, ahon na lang tayo. Pag ahon ko sa taas, ayun, maraming mga baritos, tawag sa amin. Local name ay baritos. Alam nyo yan siguro. So dito ay wala tayong nakuha. Next drop natin, medyo umakyat tayo ng konti. So sinundan ko lang yung bahuran na to kung hanggang saan siya. Dito meron tayong natanaw na isang good size na rin na isda na to. Ayos na nito. Ito yung malimit na mataba rin to. Kaya yan, maamo siya kaya tinira na natin. So akala ko makakawala kasi ang tama niyan ay sa side lang. Hindi siya yung tumagos sa kabila. So mabuti makunat yung laman niya. Kaya ayan. So nakuha natin. Mataba rin yan. Talagang pag sinigang mo, namumula yung ano niyan, yung parte yung sa may hasang niya. Kaya lang pag kinalisisan mo medyo matigas. So good size na rin yan. Kulang-kulang 1 kilo na rin yan. Dito baba ulit tayo. So dyan napansin ko maraming yung kulay puti. Hindi ko anong tawag sa English, yung banawog. Yan meron tayong nakitang batfish. Good size na rin. Siguro mga sa 2 kilo na rin yan. So ayan. So goods na rin yan kasi sa ihaw may nagre-request kasi na kung makakita daw ay panain. So yan. Tuloy pag nakakuha ko niyan, dyan pa lang talagang tinatanggalan ko na ng bituka. Kasi para maganda rin. Masarap yan sa ihaw, sa inihaw. So malaki na rin yan, more than 1 kilo na rin. Mga nasa kulang-kulang 2 kilo sa tayat.
So kung napapansin niyo bakit ko ginaganyan, para lumabas yung dugo, para maganda yung laman niya. Tapos tinutusok ko na rin para hindi na maghirap yung isda. So sa mga nakakanood, madalas nyo rin yung makita sa mga spiro. So yan ang nangyari dyan sa isda na yan. Yan, kita nyo, pinulutan na. So inihaw ko yan. So masarap, basta lagyan nyo lang ng ricado kompleto. May tanglad, sibawang, sibuyas, kamatis, tsaka may kasamang pangpainit. Ayan, medyo marami-rami na rin huli ko. Kaso parang bitin pa ako eh. Sabi ko, okay pa naman, tsaka hindi pa naman malabo. Nag-start kasi ako mag-dive parang mga nasa 1 PM na. Past 1 PM. Dito, same spot uli. So ginawa ko dyan ay, dyan lang ako sa may kung saan yung medyo mataas-taas na bato. Dyan lang ako dumapa. So nag-fish call tayo dyan. And lingon-lingon lang. So siguro mga nasa, more or less din, siguro mga nasa 15 meters. So dito ay kala ko wala na akong makukuha dyan kasi parang gusto ko nang umahon. Kaso biglang may isang lumapit, ayan oh, isang golden trevally. Ayan, late pa yung pag-pull ko ng trigger, mabuti naabot pa. So akala ko hindi tinamaan. So dyan malakas ang hila niya. So hindi ko talaga siya binibigyan ng line na ano, kasi baka sumabit sa bato. So sabi ko salamat, nakakuha tayo ng malaki. Ayos na rin yan. So matagal-tagal tayong hindi nakapana ng ganyan. So estimated ko ito mga nasa, hindi dito bababa ng 2 kilos. Siguro mga nasa 2 to 3 kilos or 2.5 kilos. Hindi ko siya binibigla kasi malakas pa rin. So mahalaga ma-secure natin. Kung napapansin nyo yung tama niya, talagang late na kasi yung pagkalabit ko ng trigger, kaya sa likod na banda. So ganyan kasi yung gawa ng mga trevally. Talagang minsan nagugulat ko na lang, dyan na lang sa tabi mo. So kaya minsan pag nakadapa kami malikot kasi ang lingon natin ay side to side. Ayan, so mabuti nakakuha tayo ng magandang isda. So yan ay magiging ulam natin. Hindi na malaki-laki. Sure yan. Golden trevally siguro mga nasa 2 kilos to more than. Mga 2 to 3 kilos. Next trap natin, same spot uli. So ito medyo ganun din. Yung lalim nito estimated ko mga nasa 15 meters din, more or less. Ayun, meron din nakitang isang batfish uli. Napakaganda. Malapit. So tinira ko uli. Yung batfish na yan ay meron tayong binigyan yan. So mataba daw, talagang inihaw, sarap daw. Actually masarap naman talaga yan. Medyo mas malaki to ng konti doon sa nauna. Next trap natin, ito medyo may kalaliman. Siguro mga nasa more than 15 meters to. So dyan sa may buhanginan, pag drop ko, nalito ako kasi ang daming isda.
Hindi lang talaga mapansin sa camera, pero marami siya. Kalat sila. So hindi ko alam kung ano yung papanain ko, Spanish flag or sweet lips. Yung iba kasi may mga ibang klaseng isda rin. May mga long nose kaya lang malayo. So ito yung mas malapit at saka mas maamo. Ito na lang. So ayan. Kuha natin yung sweet lips. So good size na rin yan. Yung mga ganyang isda ang sarap panain kasi sobrang amo nila. Basta hindi ka lang malikot, hindi ka lang maraskal sa ilalim, talagang lalapit at lalapit yan. Next trap natin, doon ulit sa spot kung saan ko nakuha yung sweet lips. Hindi na tayo lumayo dyan. So dito, malingon-lingon tayo. Hindi ko ganda pansin na may mga sweet lips pala sa harap ko lang na maamo. Medyo nakakubli lang sila sa halaman dagat. So buti napansin ko agad. So dyan ay pinili ko yung medyo maamo, malapit. So ayan. Ahon tayo. Ayan. Medyo mas malaki to kaysa sa nauna kanina na sweet lips na nakuha natin. Goods na to. Sa tingin ko to mga nasa 1 kilo, more or less 1 kilo or more than. So after nyan ay nag-decide na ako na umahon. Kasi okay na rin. Goods na rin naman yung huli natin. So ayan. Ayos na rin. Ayan. So yung ganito talagang style ay hindi siya advisable, hindi siya recommended. Yung mas maganda kung may huli ka, diretso na sa line, hindi na yung tatali o pa sa likod ng boya. Mahirap. So ayan oh. Okay, good afternoon. Kakaahon na natin. Siguro magpa 5 PM na rin ito. Nag-decide na ako na umahon kasi papasok na yung taid. So pag ganyan kasi malabo na rin. So pansin nyo kanina sa last video ko ay talagang malabo na. So nag-decide ako na umahon na lang. Kahit paano may huli na rin. So ito yung huli ko. Ito yung huli ko. Ayan. Siguro mga nasa 2 kilos more than yan. Ayan, may sweet lips. Tapos pumana tayo ng pang-ihaw. Ayan. So goods na rin kahit paano. Ito para hindi siya parrot fish. Anto ay task fish ata to. Okay. So may pang sigang na rin. Pang ulam. So yung gamit ko. Okay.
Okay, thank you sa blessing, Mother Ocean. Safe tayo na nakaahon. So, yung mga tropa ko nandoon sa may area na yon. Ewan ko hindi po nabalik na sila. Maganda kasi yung spot doon. Kahit na ano, hindi talaga siya lumalabo. Pero ano nga, malayo nga lang. Hindi ako sumama kanina kasi busy. Okay. Yan. Natin. Sobra sa pang-ulam to. Siguro kung gustong bumili, bebenta natin. Pero ito, sa akin na to. Pang-ulam to. Masarap to sa sinigang tong ulo na to. Okay. Ito mataba. Ayan o. Yan.